Ang lahat po ay magsitayo. Ang haring malwalhati ay darating na, puso'y buksan, awitan siyang maligaya. Sino ang haring ngalan niya'y ano nga ba? Siya'y ang Emmanuel, pangako nung una. Ang haring malwalhati ay darating na, puso'y buksan, awitan siyang maligaya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay nagkakasama-sama sa pinakamataas na uri ng panalangin, ang banal na misa. Kaya nga, ito ay ating ialay din, ihandog, para sa ating mga natatanging intensyon o kahilingan. Para rin sa mga tao na nais nating ipanalangin, para sa ating bansa, sa ating mundo, para sa ating mga kababayan na nasalanta ng mga nakaraang bagyo, para rin sa lahat ng mga frontliners. Hilingin natin ang biyaya ng ating Panginoon. Upang tayo rin ay maging marapat gumanap sa gawaing ito, ating din pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Sa mga pagkakataon na tayo ay naging makasarili, naging madamot, naging suwail, naging pasaway sa Diyos, ganoon din sa ibang tao. Sa mga pagkakataon na tayo ay nakagawa ng hindi maganda sa ating mahal sa buhay, sa ating kapwa. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang kasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaduklo ka sa kanan ng Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabubuting gawa, upang kapiling niya sa gawing kanan, kami ay makapisan sa iyong pinagaharian. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pag-asa at amang aasahan. Tanging ikaw lamang, yaong nagliligtas nitong aming buhay. Bakit ba, Panginoon, kami tinutulang maligaw ng landas? At ang puso namin iyong binayaan na maging matigas. Balikan mo kami, iyong kaawaan, ang mga lingkod mo na tanging iyo lamang. Buksan mo ang langit at ikay bumaba sa mundong ibabaw. At ang mga bundok, kapag nakita kay magsisipangatal.
Wala pang narinig na Diyos na tulad mo. Wala pang nakita ang sinumang tao, pagkat ikaw lamang ang Diyos na tumulong sa mga lingkod mo, na buong tiwalang nananalig sa iyo. Iyong tinatanggap ang nagsisikap sa mabuting gawa, at ang iyong aral at mga tuntunin ang gunoy-gunita. Nagagalit ka na'y tuloy pa rin kami sa pagkakasala. Ang ginawa namin talagang masama, buhat pa ng una. Ang lahat sa amin pawang nagkasala, ang mga katulad kahit anong gawin ay duming hamak. Ang pagkakawangi ng sinapit namin mga dahong lagas, sa simoy ng hangin tinatangay ito at ipinapadpad. Wala kahit isang dumulog sa iyo upang dumalangin. Walang kahit isang lumapit sa iyo na tulong ang hingin. Kaya naman, dahil sa aming salay, hindi mo kami pinansin. Gayunman, Panginoon, ang aming nalalamang ikay aming Ama, kami parang luwad at ikaw ang magpapalayok. Ikaw ang lumikha sa amin, Panginoon, at wala nang iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo ko, mahal, iligtas kami ng lahat. Akitin mo ko, mahal, iligtas kami ng lahat. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa tronong mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo ko, mahal, iligtas kami ng lahat. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas. At ang mga punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana sa puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon ay pinalagumot iyong pinalakas. Akitin mo ko, mahal, iligtas kami ng lahat. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan, at kung magkagayon, magbabalik kamit di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo ko, mahal, iligtas kami ng lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sumain ninyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapala niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus, sapagkat ang inyong pakikipag-isa sa Kanya kayo'y umunlad sa lahat ng paraan, maging sa pananalita at kaalaman. Ang mga katotohanang ipinangaral namin tungkol kay Kristo ay malinaw na nakikita sa inyo, ano pat hindi kayo nagkulang sa anumang kaloob na espiritual. Habang hinihintay ninyo hunghayag ang ating Panginoong Hesukristo, kayo'y aalayan niya ng hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng Panginoong Hesukristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo'y makipagkaisa sa Kanyang anak na si Hesukristo ang ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po ay magsitayo.
ligtas kami sa dusa. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad o nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo at maging handa sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ang takdang oras. Katulad nito ay isang taong umalis upang maglakbay sa malayong lupain. Ipinababahala ang kanyang tahanan sa mga alipin na binigyan ng kanya-kanyang gawain at inuutusan ang bantay, pinto na maging laging handa sa kanyang pagdating. Gayon din naman, maging handa kayong lagi sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang puno ng sambayanan. Maaaring sa pagdilim, sa hating gabi, sa madaling araw, o kaya'y sa umaga. Baka sa kanyang biglang pagdating ay maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat. Maging handa kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang hapon ho sa inyong lahat. Maligayang pagdating din po sa inyong lahat dito sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Palakpakan po natin ang Panginoon. Magandang hapon din po sa lahat ng sumusubaybay po sa ating pong Facebook Live, sa ating pong FB page. Kagabi ako'y umuwi sa amin. Mayroong kaunting handaan. Pagdating ko ay halos tapos na sila. Then pagkakain ko ay pumunta ko doon sa harapan ng bahay sa may terrace. Sila yung mga kapatid ko at mga pamangkin ko yung nandoon. Yung isa kong pamangkin na 2.5 years old, no, ay pinaparecite namin ng letters, so yung alphabet. A, B, C, D, hanggang say alam na alam. O, paulit-ulit. Alam na alam ng bata yung kung alin ang A, dapat talaga siya ang una. Kung B, yun ang kasunod. Hanggang sa kahulihan. No? A to Z. So yun yung tamang pagkakasunod-sunod. Diba? Pag sinabi nating alphabet o mga letters. Ngayon, yung pagkakasunod-sunod na yon ng mga letra, mga kapatid, napakaganda rin ho nating tingnan muli sa ating buhay. Ano na ba yung patas na ginagawa ko sa aking mga pinapahalagahan sa buhay? Inuulit ko, ano na ba yung pagkakasunod-sunod na ginawa ko sa aking pagpapahalaga sa buhay? Kumusta na yung patas ng mga ito? Ano na yung pagkakasunod-sunod ng mga ito? Doon sa isang munting bata, alam niya na from A to Z, yun ang dapat, yun ang sunod-sunod. Isang magandang paalala sa atin, atin muling patasin ng ayos yung ating mga pagpapahalaga o pinapahalagahan sa buhay. At ito po yung ilang bagay na ibibigay ko sa inyo bilang pagninilay ngayong hapong ito, ngayong paggabing ito. Una, A. Who is letter A of our lives? Sino ba yung talagang dapat ay una? Na dapat ay nangdoon? Sino? Pag sinabing A, hindi naman maaaring maging B. Hindi maaaring maging kahulihan o letter A. A, yan ang una.
Yung unang dapat kong pahalagahan sa buhay kong ito. At magandang tingnan natin, magandang banhayin natin, magandang patasin muli natin yung mga pinapahalagahang iyon. Bakit? Nagtapos po tayo sa tinatawag na karaniwang panahon sa liturhiya ng simbahan. At tayo ngayon ay pumasok sa tinatawag na panahon ng Adbyento. Panibagong kalendaryo ng simbahan. Kaya kung tutusin sa atin pong kalendaryo ng simbahan, itong araw na ito, itong linggong ito, ang tinatawag nating bagong taon. No, bagong taon. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, Happy New Year. Gising na. Di ba? Ito ho yung bagong taon. Kaya kung natapos yung karaniwang panahon sa panahon ng simbahan at papasok tayo sa panibagong liturhiya o panahon, magandang tingnan yung pinapahalagahan natin muli sa buhay natin. At ano yung unang yun? A. What's that? Your God, my God. Your Jesus, my Jesus. Our Lord Jesus. He must be the A. Sa dapat yung A ng ating buhay. Sa dapat yung A ng letra ng ating buhay. Sa dapat yung A ng alphabet ng buhay natin. Tatay, inay, kuya, ate, engineer, doktor, teacher. May pera, mayaman o hindi. May kaya sa buhay o wala. Is God, is the letter A of your life? Napakagandang paghahanda na dapat muli nating patasin yung ating pinapahalagahang iyon. Bakit? Kasi ito yung hamon at paalaala ng mabuting balita. Maghanda tayong lagi sapagkat hindi natin alam kung kailan darating muli ang Panginoon. At ngayong panahong ito ng Adbyento, ang kahulugan ng Adbyento ay panahon ng paghahanda sa pagdating. Ano yung pagdarating na yon? Dalawang karakter. Una, the first coming. And what is that? Yung tinatawag natin na Christmas. Yan yung unang pagdating, yung pagsilang ni Jesus. Siya'y inilabas sa sinapupunan ng ating Panginoon. Yun ang isa nating pinaghahandaan. So he must be the letter A of our lives. Si Jesus na isinilang ay inaalaala ko ngayong darating na Pasko. Kaya inyong mapapansin, ano yung ginagawa natin sa physical na paghahandang ito? Yung altar, maganda na, mas pinaganda pa. Kita ninyo. Punta kayo sa kabila, gayan din. Mamaya kung gusto niyo, pasal kayo dun sa may likod, may pailaw din. Isang paghahanda. Pero hindi hanggang dun lang. Temporary lang yan. Yung paghandaan natin ng personal si Jesus. At ano pa yung isang pinaghahandaan? Yung tinatawag natin na second coming o parousia. Yung kanyang muling pagdating. At yun ang hindi natin alam. Kaya dapat lagi tayong handa. At bilang paghahandang yan, parousia man o doon sa unang pagdating, ang kailangan nating unang paghandaan ay sino? Siyempre ang Diyos. Kaya siya dapat una sa letra ng ating buhay ang tungkol sa Diyos. Eh baka kung ano na yung ating ginagawang letter A, kaya ang Diyos nagiging letter C, nagiging panghuli. You're too busy with so many things in this life. Baka marami nang masyadong pinagkakaabalahan. Baka masyado nang aburido sa mga bagay-bagay na ito.
You name it, alam ninyo yun. Alam ko yun. Alam natin yun. Pero ngayong itong panahon ng Adbento sa paghahanda ng pagdating ng ating Panginoon, again, ano yung higit na mas mahalaga na dapat kong unahin pala sa aking buhay? Huwag nating ilagay sa huling letra ng alphabet ng ating buhay ang Diyos. Make Him letter A. Please. Please. If you do that, maganda na yung susunod sa ibang letra. Aayusin mo na yan at magiging magandang resulta na yung ibang letra. Bakit? Kasi inuna mong pahalagahan, ilagay ang Diyos sa kaunahan. Tama, nasimba ka pag-araw ng linggo. Tama, naririto ka para hindi lang ipasyal doon sa inyong napanood o nakita sa Facebook o YouTube, yung tungkol sa mga dekorasyon para makita ng inyong mahal sa buhay. Hindi masama. Pero sana masigit ninyong makita yung mas malalim na pagpapahalaga. Mailagay ko sa letter ng aking buhay bilang letter A ang Diyos. At yung mga tao na isinama mo sa lugar na ito, sana makita din ninyo, makita din nila yung pagiging una ng Diyos sa kanilang buhay. Please, make Jesus as the first letter sa ating buhay. Secondly, mga kapatid, hindi naman po buong letra ilalagay natin ng napakatagal, baka tayo abutin na bukas. No. Letter B. Tingnan po ninyo ang inyong katabi. Sige po, please. Kita ninyo kung sinong tulog. Yan. Ano? Palakpakan natin ang katabi natin. Ano? Yan. Sino sila? Sino yan? Maaring kilala mo, maaring hindi. Pero yang nasa tabi mong iyan, yung mga taong nakikita mong iyan, yung mga taong nasa paligid mong iyan, yan ang ating kapwa-tao. Kapwa-tao yan. Tao yan. Ano yung mahalagang tingnan natin sa padalawang bagay na ito? Na kapag inaayos ko o ginagawa ko na letter A ng aking buhay ay ang Diyos, automatic, yung letter B, ang kasunod nito, ay yung aking kapwa. Hindi ko gagawa ng masama ang aking kapwa. Hindi ko gagawa ng masama ang aking asawa. Hindi ko lulukuhin ang aking asawa. Hindi ko lulukuhin o wawalang yahin ang aking mga anak. Hindi ko wawalang yahin ang aking mga magulang. Hindi ko wawalang yahin ang aking kapitbahay. Hindi ko wawalang yahin ang aking kapwa. Why? Simply because doon sa unang A, sa unang letra, dahil ang nagmamahal sa Diyos, ang nagpapahalaga sa Diyos, ay marunong magmahal sa kapwa. Ang nagpapahalaga sa Diyos ay marunong magpahalaga sa kapwa. Kaya sa padalawang bagay na ito, simpleng bagay, ngayong panahong ito ng Adbyento, ngayong panahong ito ng Papasko, please look back. Ano na ang aking mga ginawa ipinakita sa aking kapwa? Ano na ang aking mga ginawa o ipinakita sa aking mga mahal sa buhay? Ano na ang aking mga ginawa at ipinakita sa ibang tao?
please do something good sa iba. Hindi maaari, ginawa mong letter A ang Diyos, pero pumapatay ka. Pero winawalang hiya mo ang kapwa. Pero wala kang pakialam sa kapwa. Pero wala kang malasakit sa kapwa. Pero wala kang ginagawang mabuti sa kapwa. Hindi ho maaaring ganun. Hindi ho maaaring ganun. Ano sabi ni Jesus? Kung ano ang ginagawa mo sa iyong kapwa, ay sa mong ginagawa sa akin. Kaya mga kapatid, hindi tayo mawawalan ng kapwa. Gumawa ka ng mabuti o maliit na mabuti man lamang sa kapwang ito. Gusto ko pong ibahagi sa inyo yung isang sharing ni Bishop Sok tungkol po sa pari. Ang pari po, pag yan po ay inoordinahan, doon po sa litany ng mga banal, yan po ay, ito yung community, ito yung altar. Diyan po sa space, pag kami inoordinahan, usually po ay nadapa. Nadapa po. Halimbawa ay dito. Isipin niyo ha, may nakadapa ditong pari. Inoordinahan, ginagawang pari. Nakadapa po siya. Yung isa pong magandang reflection na ito, between the community and the altar, sino yung nakadapa? Ang pare. Bakit siya nandoon? Dahil siya ay tulay. Bakit tulay? Ang isang pare. Komunidad, pare, altar, Jesus. Ang tao para mapalapit kay Jesus. Ang tao para dalhin kay Jesus. Altar, Eucharistia si Jesus. Yung kanyang mensahe, yung kanyang biyaya, ipinararating sa mga pamamagitan ng mga pare para makarating sa mga tao. Kaya kayo binibinyagan, yung sa misa halimbawa, diba? Kung walang pare, hindi kayo basta makakatanggap ng komunyon. Kung walang pare, walang misa, tulay ng biyaya ng Diyos para makarating sa mga tao. Pareho ang matindi. Doon po sa reflection ang ganda. Kahit ikaw ang tulay dinadaan-daanan, ang tulay niyayapak-yapakan, ang tulay minsan hindi napapansin, binabaliwala. Nasasaktan, dinadaan-daanan, binabali-baliwala. Okay lang, basta ang tao makarating kay Jesus. At kahit pamamatay, kahit dahil sa maraming pinagdaanan o dumaan, basta ang tao makarating kay Jesus. Mga kapatid, ang tao, tayo nasasaktan, nahihirapan, dinadaan-daanan. Pero anong paanyaya sa atin ng Diyos? Maging tulay tayo ng biyaya ng Diyos. Maging tulay tayo ng Diyos para maramdaman ng kapwa ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagkalinga. Ang yakap ng Diyos, ang pagpapahalaga ng Diyos. Nakakatuwa. Makita ninyo, ang isang tatay o isang inay, may pasang bata. Hindi ho madali ang magkarga ng bata, lalo na kung hindi mabigat. Hindi ho madali ang mag-alaga ng bata sa madaling araw, gigising, iihi, hahanap ng makakain o ng gatas. Puyat. Nagsasakripisyo ang magulang. Nagiging tulay sila para lumaki yung bata, para maging mabuti yung bata. Ginawa mo yan sa iyong anak. Salamat sa iyo. Palakpakan natin ang mga magulang, mga kapatid. Doho. Para sa kanilang mga anak. Marami na po kayong beses na pinagdinaanan.
Marami na po kayong beses na niyapak-yapakan. Pero kayo'y naging tulay para ang biyaya ng Diyos ay maranasan ng mga taong ito. Nung ikaw pala ay may anak, yung pala'y nagagawa mo, napakasimple lang. Ipagpatuloy mo pa, huwag ka pang magsawa. Hanggat kaya mo pa, magsilbi ka pa ring tulay. Para sa ganoon, na ipapakita mo pa rin ang letter B, ang pagpapahalaga sa iba. Amen? Okay po. Pangatlo, mga kapatid, letter C. Huli na po ito. Ano po yun? Siyempre, yung sarili mo. Yung sarili mo. Tama. Pahalagahan mo rin yung sarili mo. Tama, mahalin mo rin yung sarili mo. Hindi naman po masama yun. You have to compose yourself. Kinakailangan mo ring buuin yung sarili mo. Diba? That's why it's good. You have time for prayer. You have time to rest with God. You have time to rest with Jesus. Magpahinga ka para magkaroon ng lakas. Diba ang cellphone, paglobat, o malapit ng malobat, anong ginagawa natin? We charge it. Icina-charge natin para mapuno uli ng lakas. Magkaroon uli ng battery life. Tumaas uli. Same way, sa ating sarili ganun din. Napapagod ka, recharge. Nanghihina ka, recharge. Small space for yourself. At dun sa space na yun para sa sarili mo, hopefully, God is there. Jesus is there. You talk to Him. Speak to Him. Communicate with Him. Dialogue with Him. Importante yun. Para mabuo mong muli yung sarili mo. Diba? So, ang ganda. Letter C and letter A, pag pinagsama mo, click. Tugmang-tugma. Pag pinagsama ang A at C, pag may problema, may solusyon. Pag pinagsama ang A at C, pag nakasimangot ka, ngingiti ka. Pag pinagsama ang A at C, sigurado ako, kahit nabibigatan ka sa pinagdadaanan mo sa buhay, kakayanin mo, gagaan din yan. You have good result. May magandang resulta kapag nandoon ang combination ng self and God. At kapag ka nandoon ang magandang combination ng A and C, sigurado ako, yung letter B, yung tungkol sa iba, gagawa ka talaga ng mabuti sa kanila. Yun ang magandang paghandaan sa alphabet ng ating buhay ngayong panahong ito. Yung bata, alam niya ang pagkakasunod-sunod. Sana sa alpabeto ng ating buhay, tingnan din natin ang tamang pagkakasunod-sunod. A, B, C. God, others, and self. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tayong lahat ay tinatawag ng Diyos na maghanda para sa
pagdating ng manunubos. Sa buwang ito ng ating paghahanda para sa pagdiriwang ng ikalimang daang taon ng pagdating ng pananampalatayang Kristiyano sa Pilipinas, maging buo nawa ang ating pagpapasya para kay Jesus. Amang naghahandog sa amin ng pananampalataya, dinggin mo ang aming panalangin. Amang naghahandog sa amin ng pananampalataya, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang maihanda nila ang bayan ng Diyos sa pananariwa ng kanilang pananampalataya kay Jesucristo, ang Panginoong darating, manalangin tayo sa Panginoon. Amang naghahandog sa amin ng pananampalataya, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bayan, lalo na sa panahong ito ng COVID-19 pandemic, upang ang kanilang hirap sa panunungkulan ay suklian ng Diyos ng ligaya, lalo na sa nalalapit na pagdiriwang ng ating pagkakakristiyano bilang bansa, manalangin tayo sa Panginoon. Amang naghahandog sa amin ng pananampalataya, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga kumikilos sa ating mga pagamutan at nagsisikap na sugpuin ang pagkalat ng COVID-19, at para na rin sa mga kawani ng pamahalaang nagpapanatili ng kaayusan sa ating lipunan, upang puspusin nila ng pananampalataya at maging makabuluhan para sa kanila ang paggunita sa pagdating ng pananampalatayang Kristiyano sa ating kapuluan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang naghahandog sa amin ng pananampalataya, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nangangamba sa ating hinaharap, lalo na sa Paskong ito, upang ang pananampalatayang dinala sa ating bayan 500 taon na ang nakalilipas, ay magpatibay sa ating mga kalooban at magdala ng kapanatagan sa ating mga kaisipan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang naghahandog sa amin ng pananampalataya, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nananalangin sa simula ng banal na panahon ng pagdating ng Panginoon, upang lalong tumibay ang ating pagpili sa Panginoong Hesus sa harap ng mga pagsubok na dala ng ating makabago at mapanghamong panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang naghahandog sa amin ng pananampalataya, dinggin mo ang aming panalangin. Sinasamo namin sa iyo ang lahat ng ito. Sa ngalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakilagay na lamang po sa donation boxes na nasa harapan ng altar o ihulog sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw na rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ng aming ng pinapakinabangan sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Taas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Siya ay sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat, hindi na kiniyang mamuhay ng mahirap upang mapakasamahan niya kaming matapat. Siya ay naging hindi ba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling sa kanyang lantarang muling pagdating. Ang pagkisama niya ay puspusang magniningning. At ang pangako niyang kapanapanabik ay naasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel si awit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, nabupuno ang langit at lupa, ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan.
Kung hindi makaluluhod ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawing mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Niabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Manatili pong nakaluhod. Ang misteryo ng pananampalataya. Sige. Si Kristo ay gunitaling, sarili ay hinilaing, bilang pagkain tinuming, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco, naming Papa, ni Gilbert, naming Obispo at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang silang muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Ipagdasal ang mga taong kakilala, mga mahal sa buhay na nangamatay na. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Dasalin natin ang panalangin ng mga anak ng Diyos. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag po ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo Magbigayan rin. kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan ho sa inyong lahat. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi makaluluhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. mga kapatid, ito si Jesus ang sa atin ay nagpapaala-alang muli. Ayusin natin ang alpabeto ng ating buhay, ang ating mga pinapahalagahan. A, God. B, others. C, self. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaangayahan sa kanyang piging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magpapahayag tayo ng pananampalataya sa katawan ni Kristo na ating tatanggapin sa pamamagitan ng sabay-sabay na pagsagot ng Amen, hindi na individual ang pagsagot ng Amen. ang katawan ni Kristo. Amen. Yun pong mga nasa labas, wag na po kayong alis sa inyong area. May mga lalapit po diyan sa inyo na lay minister. Yung narito naman po sa loob, giveaway po, yun hong bawat silya para ma-observe po natin yung social distancing. Salamat po. Isa lang alam po ang tamang pananamit bilang paggalang sa banal na komunyon. Para sa mga tatanggap ng komunyon sa pamamagitan ng kamay, siguraduhin ang kaliwang kamay ay nasa ibabaw ng kanang kamay. Ang magkapatong na kamay ay nasa tapat ng dibdib. Matapos may patong ang katawan ni Kristo sa ibabaw ng kaliwang kamay, kukunin ng kanang kamay ang komunyon para isubo sa bibig habang nasa harapan pa ng ministro. Halina, Jesus, aming piling, manaog sa lupa, kami ay alipin. Ang puso namin ay papagalabin, na pag-ibig mong di magmamaling. Jesus, halina, tanging pag-asa ka, hanguin mo kami sa aming sala. Taglay mo ang liwanag ng umaga, ang pagsikat mo'y huwag nang maantala. Halina, Jesus, sa aming piling, manaog sa lupa, kami ay alugin. Ang puso namin papagalabin, ng pag-ibig mong di magmamaling. Jesus, halina, tanging pag-asa ka, hanguin mo kami sa aming sala. Taglay mo ang liwanag ng umaga, ang pagsikat mo'y huwag nang maantala. Halina, Jesus,
Jesus, halina, tanging pag-asa ka. Panguin mo kami sa aming sala, taglay mo ang liwanag ng umaga. Ang pagsikat mo'y wag nang maantala. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Espiritu'y wag hadlangan. Salita ng Diyos ating sundan. Piliin lagi kabutihan. Iwasan ang lahat ng kasama. Manatiling walang kapintasan ang Espiritu at katauhan hanggang sa pagdating ng may kapal. Magalang magpuri, manalamat at magbunyi. Ang Panginoo'y maghahari, siya'y darating at sa ating mamamalagi. Ngalan mo ay buhay, makipamayan kang ganap sa iyong bayan. Ang puso namin ay naghihintay pagkaalipin, palitan mo ng kalayaan.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ng iyong pagpapalang magpakailanman sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Babasbasan po natin yung mga kasangkapan ng mga religious articles na inyong pababasbasan. Ito po inyong ilabas, inyo pong itaas. Manalangin. Ama namin, o Panginoong Diyos, Ikaw ay bukal at simula ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang inyong bendisyon sa mga kasangkapang ito na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat, upang ang lahat ng dumulog at magdasal sa mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Amen. Mga kapatid, sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kayong lahat ay patuloy na pagpalain at ingatan ng ating mapagmahal na Diyos, ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naihandog na, humayo kayo, isabuhay ang inyong natutunan. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po sa inyong lahat. Diyos, purihin natin ang Diyos. Para po sa mga nagsipaghandog ng pamisa sa araw na to, pasasalamat, Donovan and Rona Marie Dineros, Joe de Guzman family, Felix family, Guzman and Santos family, Edgar and Lucy Carandang and family, Hidalgo family, Kay-Bon Shuttle, Rosina Rivera and family, Estelia family, Jaime and Imelda Gonzalez, Marilu Elbo, Aurora Requillas, Mr. and Mrs. Nilo and Delia Kalingasan. Panatilihin po natin ang katahimikan. Nora Cabante, Arion, Rhea Anilio and family, Camille Mendoza and family, Rodico Poja and Tail family, Engineer Rory Rodriguez and family, Meliano and Ranola family, De Asis and Guevara family, Alinige family, June Pukyutan, Diane and Jeline Pitogo, Cheryl and Danny Pitogo Ortiz family, Frances Olan Baet, David and Digna Teruel and family, Mario and Alma Teruel and family, Paulo and Ira and Tricia Huco, Ronaldo and Gregoria, Sudayon, Ariel Mateo and family, Teresita Plaza and Marilyn Villanueva, Imeldita Castillo, Mr. and Mrs. Edwin and Perla Narvacan, Mr. and Mrs. Vender and Lieget Talosig, Jan J. Mercado, Bong and Oni Mercado and family. Mercy Habana Laliana family, Levi and Bembot Politan, Ted Lucero and Maneja family, Gregorio Pumares and family, Antoinette Labao and Carlo Flores, Mr. and Mrs. Julius and Zenaida Cruz and family, Mr. and Mrs. Abe and Abby Foronda and family, Cesar and Eden Masilungan and family, Jesusito Abrinica and family, Villegas family, Edna Lynn Pansiteria ni Lola Ding Tagala and family, Myrene Bautista and family, Harjon Rice Trading and Harjan Abundance, Akisha May Marco, Mr. and Mrs. Moises Besol and family, Mr. and Mrs. Manuel Marasigan and family, Ben and Remily Alvarez and family, May de Guzman and family, Bless de Castro, Jason and Janet Haisen, Irma de Guzman and family, Baby Gabriel Aguilar Andrea, Justin and Alice ang Nene
Atina Claire Dinalin Bagon, Apple Cat JV and JC Aquino, Patron family, Mr. and Mrs. Moriel Salazar, Alberto Willie Martija, Arnel and Glenda Villegas and family, Eddie and Evelyn Olocolok and family, Flor de Lisa Madea and family, Norman and Mara Antenor and family, Karen Elik. Pasasalamat din po ni Marvin and Sheila Plaza and family, Eric and Mayra Pitogo and family, Glory Camson and family, Makahiya Camson and Panopio family, Danny and Esther Salazar and family, Vincent Dulce Araco, Manguiat and Orense family, Rose Ramirez and family, BCHS, batch 85 and 86. Para po sa natatanging intensyon, ni Donna Pitogo Guse, Nel Venturanza and family, Lita Kagitla and family, Corazon Kapinpin and family. Para po sa madali ang paggaling, Leonardo Igle, Elias Aguada, Belen Diokno, Nilda Javier, Aniseta Igle. Dr. Guillermo Bilog and family. Para po sa madali ang paggaling ni Mariset Matanggihan Caldo. Natatanging kahilingan ni na Dr. Donovan and Rona Marie Dineros, Marie Lato, Brenda Guerrero, Mimi Hidalgo, Ruby Buenaventura and family, Marben Benaventura, Dr. and Doctora, Jenny and Robert Cordero, Ambet and Alma Lipana and family, Sir Mag Chosas and family, Shirley Chosas, Aldwin Chosas and family, Alvin Chosas and family, Mr. and Mrs. Dandrev and Beatriz De Quito, Mario and Alma Teruel and family. Madali ang paggaling ni Cedric and Marandilla, Cecilia Eden family, Jack Bautista and Jobel Mendoza, Alex and Agnes De La Rosa, Cesar and Mirna Mendoza and family, Karen Basiles, Paulo Ayra and Tricia Huco, Imeldita Castillo. At para po sa kagalingan, Nina Manuel Monaule Sr., Miguel Abaya, Julie Malabanan, Marinelia C. Santos, Roland and Gina Campos, Karina Cua, and Catarina Sol Cruz, Alisa Mariel Babas Miltra, Jerry Cagawan, Marilyn Babas Miltra, and Reynaldo P. Bapas, Sr. Teresa Miranda and family, Leia Ledesma and family, Ariel Mateo and family, Audrey Ligdit, Edgar and Vicky De Villa, Dale Thomas Verga, Jasper Maneja, Rex Storm Manlapus, Helena Peñas. Para po sa madali ang paggaling ni na Mr. August Honrade, Elizabeth De Jesus, John Michael Thompson, Carlos Pugay. Para po sa nagdiriwang ng karawan ngayon ni na Jacqueline Mendoza and Jocelyn Siriban. At para po sa kapepa ng mga kaluluwa, ni na Father Ezekiel Di Maculangan, Mrs. Fred D. Consuji, Mark Angelo Resencia, Aloysius Bienso Recto, Carlito, Leonor, and Virginia, and Illumina da Ventigan, Patrick, Sister Leonor, Virginia, and Ernesto, Domingo Jose, Dionisia, Angel Bonifacio, and Godiosia Regalado, Gemma Comilla, Andrea Javier, Rebecca Bacena Hernandez, Chito Guevara, Romeo Sandrino, Ernesto Sandrino. Para po sa kapepa ng mga kaluluwa, Nina Leon and Felipe Mitra, Santiago and Loreto Santos, Leonida Mangapit, Jocelyn and Demit Tangka, Estelita Tangla, Iya Pajarillo, Aida Aubeg, Norlita Everia Jr., Susan Garcia, Carlo Malari, Marlon Manlulu,
Geraldine Rojas Sison, Romulo Romer, Alcantara Rodolfo Capansan, Nathan Gabriel Castro, Rafael Nodalo, Karen Louis Cruz, Becky Villasencio, Demetria Buong, Chris Cruz, Leonila de Mesa and Lloyd Eugene Landers, Rowena Liwanag, Cesar Edison, Arsenio, and Benedicto, Patrick, Philip, Flora, Justin Sr. and Jr., Felipe and Judith Gosiaco, Crispin and William Adona, Leonora Janrib, Dante Lerit, Maylene Sanchez, Leonila Sanchez, Glaceria Gaspar, Lorna Camille, Jerwin Hervasio, Juliana Jose Rodel and Teddy, Edgardo Claudio Sr., Reynaldo Concepcion Tumlos, Bonifacio Moises Concepcion Sr., Leonardo Ranyola, Vicente Cariquinta, Ronald Regolacio, Clarito Adeliada Lorna, Teodora Argana Jesus, Lucera Consorcia Mendoza, at lahat po ng kaluluwa sa purgatorio, lalo tigit po yung walang nakakalala. Ilang sandali po ay magsisimula na po ang banal na misa. Ngayon po ay sisindihan po ang kandila ni na Mr.